Samantala, nagpadala na ng rapid response teams ang Foreign Affairs Department upang magbigay ng alalay sa mga Pilipinong naiipit sa lumalahang kaguluhan sa Gaza Strip. Ito ay bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Aquino na tiyakin ang kaligtasan ng ating mga kababayan doon. Ang ulat mula kay Noel Perfecto. Minamadali na ng pamahalaan na maagarang paglikas sa 109 na mga overseas Filipino workers na kasalukuyang nasa Gaza. Maayon sa mga otoridad ng DFA ay kontrolado ng tropang Hamas. Sa press conference kanina ng Foreign Affairs Department, sinabi ni ASEC Raul Hernandez na naabisuhan na at nakahanda na rin ang mga exit points sa border ng Egypt at Jordan para magamit ng mga kababayan natin mag-avail ng repatriation program ng Pilipinas. Fully 100 plus Filipinos in Gaza. When the situation has become untenable, then immediate repatriation or evacuation will take place. The RRT is there actually to do an assessment also of the condition there, as well as already prepare for possible evacuation. Yaong 41,000 Filipino workers naman sa bansang Israel, kung saan karamihan dito ay caregivers, ay hindi masyadong pinagkakaabalahan at hindi pinangangambahan dahil na rin sa dami ng mga bomb shelters na maaaring pagtaguan ng mga ito. Ipinagdiin na naman ni ASEC Hernandez na hindi titigil ang gobyerno na mahikayat makauwi ang mga ito para maipaabot ang repatriation program ng pamahalaan. There are exit points in the area. One possible exit point is to the border in Egypt, and another one is an exit point in Jordan. May lagay sa safety at may alis sa danger zones ang lahat ng mga OFW sa Gaza Strip at Israel, maring atas ng Pangulong Benigno Aquino III sa otoridad ng DFA. Samantala, siyam ng mga OFWs ang naitalang naapekto ng pagsabog ng isang oil rig sa Gulf of Mexico, Louisiana, kamakailan. Kasama na rito isang namatay na worker na natagpuan ng labi nito sa tabi ng rig. Dalawa naman na naging critical, ngunit ligtas na sa ngayon. Dalawa rin ang naitalang serious habang isa pang Filipino worker ang nawawala. Tatlo pa mga Pinoy workers ang kinukumpirma kung naapektuhan rin matapos na maisama ito sa bilang, ngunit hindi naman nakasama sa talaan ng mga nawawala. Sinabi naman ni ASEC Hernandez, patuloy ang kanilang koordinasyon sa mga may-ari ng oil rig para sa karagdagang ulat hinggil sa mga nasama sa pagsabog. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin nailalabas ang pagkakakilanlan ng siyam na OFW victims. Ang mga OFWs ay kabilang sa 162 rig workers na kinontrata ng kumpanyang nagsasagawa ng oil retrieval sa gitna ng Gulf of Mexico, Louisiana, USA. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto.